Lahat po ng nais sumamba sa Panginoon, patuloy po nga natin siyang palakpakan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko po kayong i-welcome sa worship celebration ng Day by Day dito po sa Dasmariñas. At ganoon din po sa mga nakatutok at naka-join po sa atin via Facebook Live. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Medyo umiinit na ang panahon, palapit na ang summer. Pero maganda pa rin ang ating pakiramdam. Salamat sa Diyos at nandito tayo ngayon. May dalawang klase daw po ng churchgoers. Yung isa yung pinili na pumarito sa church. Yung isa yung pinilit. Pero regardless kung pinili o pinilit kayo, isa lang naman po ang totoo. Kalooban ng Diyos na nandito kayo ngayon. Hindi yan tsamba, hindi yan nagkataon lang. Na nandito tayo sa oras na ito. And speaking of pinili or choices, alam nyo ba kung anong mga bagay na hindi natin basta pwedeng piliin? Ang isa dyan po ay yung ating pangalan nung tayo'y pinanganak. Kayo po ba namili ng pangalan ninyo? Yung inyo po mga magulang. Ano po? Ang sabi po ng aking lola, yung akin daw pong pangalan ay kinuha ng nanay ko sa isang astronaut. Isang astronaut po. So, kilala niyo po ba yung unang tao na nakatungtong sa surface ng buwan? Si Neil Armstrong. Pero hindi po Neil ang pangalan ko. Kasi yung pangalawang tao na nakatungtong sa buwan, doon po kinuha ng nanay ko ang pangalan ko. Ang pangalan po niya si Edwin Eugene Aldrin Jr. Yan. Ang tawag po sa kanya si Buzz Aldrin. Yan. Tapos tinignan ko po, ano ba ibig sabihin ng pangalan ko? Edwin. Dalawang salita daw po yan. Yung Ed po ay wealthy, rich, blessed. Yung Win po ay wine, galing sa wine, ibig sabihin po ay friend or protector. Ibig po sabihin, mayamang kaibigan. Pero sa kaso ko po, mayaman po ako sa kaibigan. Mahaba po yung kwento ko, pagpasensyahan nyo na. Kasi sa Bible, meron pong isang interesting na pangalan. Ang mga pangalan po natin lagi may pinagmumulan yan. Bukod sa ginaya yan sa ibang tao, may pinagmulan po yung mga pangalan. Ang isang interesting na pangalan sa Bible, Onesimus. Nabasa niyo po ba si Onesimus? Si Onesimus po ay nasa aklat o sa sulat ni Pablo kay Philemon. Gawa ng si Onesimus ay isang alipin, ninakawan niya, tinakasan niya ang kanyang Panginoon, si Philemon. Nakilala niya si Pablo, naging mananampalataya siya, naging tagasunod. Sinulatan ngayon ni Pablo si Philemon. Sabi niya, sana tanggapin mo uli si Onesimus. Bagamat siya'y nagkasala sa iyo, siya'y patawarin mo na, tanggapin mo siya bilang alipin at bilang kapatid sa pananampalataya. Bagamat siya ay naging useless sa iyo nung mga nagraang panahon, ngayon siya ay useful sa akin at sa Panginoon. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Onesimus? Useful. So, bumalik po ang taong ito sa katotohanan ng kanyang pangalan. Pagiging useful. And then tayo po na mga mananampalataya, iba-iba pangalan natin. Pero may common name tayo na nakakabit sa pangalan natin. Yung pangalan ni Jesus Christ. Dahil tayo ay mga Kristiyano. At sa ating pagsambang gawain ito, isa to sa ating gawain na maglalapit sa atin sa pagkatao natin sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, nais ko po kayo anyayahan, i-welcome nyo po at kung kilala nyo yung pangalan ng katabi ninyo, i-welcome nyo po sila sa kanilang pangalan. Sa
Tayo po ay manalangin. Ama namin, nasa langit, Panginoon namin Diyos, maraming salamat po muli at kami narito sa munting bulwagan na itinakda mo para sa amin kung saan nandito rin ang inyong presensya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, iniloob mo na kami ay pumarito, magkasama-sama at muli, Panginoon, tangkilikin namin ang iyong mga salita at mga aral. Dahil nandito po ang inyong kabanalan, Panginoon, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba upang humingi naman ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawang pagkakamali, sa aming mga kalikuan, sa mga bagay, Panginoon, na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo, sa mga mabubuting bagay na pinalagpas naming gawin, at sa mga maling bagay naman, Panginoon, na natukso kaming gawin, inihihingi po namin ang lahat ng ito ng kapatawaran mula sa inyo. Linisin po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kaming makisalo sa gawaing ito kung saan nandoon ang inyong banal na presensya. Kami, Panginoon, na nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo, ay humihingi ng gabay ng Espiritong Banal upang sa pagtitipong ito hanggang sa matapos ang gawaing ito at sa aming pag-uwi, kami, Panginoon, ay sasamahan ng inyong kabutihan kung saan kami ay magiging kasangkapan, daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong pagmamahal sa aming kapwa. Ang mga aral, Panginoon, na aming tatanggapin sa oras na ito, sa araw na ito, amin pong maibahagi, amin pong maisabuhay, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Lord, ito ay maging testimonya ng aming buhay. Itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang iba pa naming mga pangangailangan sa aming kalusugan, sa aming pisikal o sa aming pag-iisip na kalusugan. Sa amin pong itinataas sa inyo, pagalingin niyo po kami, Lord, sa aming makaramdamang ito. Pasiglahin po ang aming espiritu, ang aming katawan. Pasiglahin po ang aming puso. At patuloy kaming magalak, Lord, sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, sa aming mga gawain. I-dedicate namin sa inyo lahat ng ito. Patuloy mo po kung kaming gamitin sa iyong mga purpose, sa iyong mga pagkilos. Kasangkapanin mo po, Panginoon, ang aming simbahan at ang bawat isa, Panginoon, na nananampalataya at umaasa po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kasiglahan ng espiritu at katawan habang patuloy po kami naglilingkod, habang patuloy po kami nag-aantay ng marami pang pagpapala na ipagkakaloob mo po sa amin. Ito po ng aming dasal sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayon po sa mga awit, ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya ay banal. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pinuragong buhay, panibagong sigla na pinagkaloob mo sa amin. Ito po ay aming gagamitin para ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon,
Panginoon, inaalala namin ang dakilang pagmamahal na ibinigay mo sa amin, ang iyong bugtong na anak. Salamat, Panginoon, dahil nahabag ka sa katulad namin. Hindi man kami karapat-dapat sa pagmamahal nyo, pero pinili nyo pa rin na magsakripisyo para sa amin. Patuloy naming maranasan ang presensya mo, Panginoon, sa oras na ito. Iniimbitahan ka namin sa kalagitnaan namin. Malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon
dakilang pagmamahal niyo para sa amin. Patuloy naming alalahanin ang kabutihan mo ngayon at magpakailaman. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. Para sa iyo, sino ako? Aming Diyos, aming Panginoon, magandang umaga po. Isang karangalan para sa amin ang kami po ay muli pong makaharap sa inyong harapan ng sama-sama. At ngayon, Panginoon, itinataas namin sa inyo ang aming pong panambahang ito, ang aming pagpupuri, ang aming pagluwalhati sa inyong pangalan. Panginoon, humihingi kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo, aming Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong pagharap at pakikinig ng inyong mga salita, mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, isip at kalooban, at mas sentro lamang po sa inyo at wala nang iba, Panginoon. Itinatalaga po namin sa inyo ang lugar na ito at kayo po ang siyang maparangalan. Lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan, ang inyong banal na dugo, at patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Maging ang aming mga mahal sa buhay, marami po sa amin ang hindi namin alam at hindi namin kasama ngayon kung saan sila naroon. Ingatan niyo rin po sila at gabayan. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mark 8:27-29. Then Jesus and his disciples went away to the villages near Caesarea Philippi. On the way, he asked them, "Tell me, who do people say I am?" Some say that you are John the Baptist. They answered. Others says that you are Elijah, while others says that you are one of the prophets. What about you? He asked them, "Who do you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah." Habang naglalakbay daw po ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, ay tinanong niya ang mga alagad at ang sabi niya, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ako?" At ito po ang kanilang naging sagot. Iba-iba ang kanilang sagot. Sino ba sa iyo ang Panginoong Hesukristo? Kung sa atin to tinanong, sino ba siya pag wala kang pera? Sino ba siya pag may sakit ka? Sino ba siya pag may pinagdadaanan ka sa buhay? Sino ba sa iyo ang Panginoong Hesukristo? It is the most critical questions people could ask themselves. For their response determine their destiny in this life and the future. Ito yung pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng tao sa kanyang sarili dahil sa kanilang tugon, dito nakasalalay ang kapalaran nila sa buhay na ito at maging sa hinaharap. Pero bago natin sagutin ang tanong na ito, pakinggan muna natin ang sinabi ng ibang tao tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ano ba ang sinasabi ng tao noon tungkol sa Panginoong Hesukristo? Sino daw ba siya? Ang sabi, siya daw ay si John the Baptist. Mark 6:14 and 16, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na taga-bautismo ay muling nabuhay. Kaya si Jesus ay nakagagawa ng mga himala. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Dahil yun niya ang sinasabi ng maraming tao, na-convince si Herodes na totoo nga na siya si John the Baptist. King Herod though thought this when he heard about Jesus, perhaps motivated by guilt for having beheaded John. Dahil si Herodes po ang pumatay at pumugot sa ulo ni John the Baptist. Kaya ipinamalita marahil ni Herodes na ang nabuhay na mag-uli sa katauhan ng Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi si John the Baptist. Ano pa ang sinasabi ng tao noon tungkol sa Panginoong Jesucristo? Sino daw siya? Siya daw si Elijah.
Marahil ang batayan ng mga tao noon, kaya nasabi nila na ang Panginoong Hesus ay si Prophet Elijah dahil mali at hindi ang tama ang kanilang pangunawa sa binanggit ng Propeta Malakay. Malakay 4:5, makinig kayo. Bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Bagamat ipinaliwanag na ng Panginoong Hesus noon pa na ang tinutukoy na Prophet Elijah ng New Testament ay si John the Baptist, pero hindi pa rin nila maunawaan ang mga bagay na yon. Matthew 17:10-13, tinanong siya ng kanyang mga tagisunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. At naunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na taga-bautismo. Ano pa ang sinasabi ng mga tao noon tungkol sa ating Panginoong Hesus? Siya daw si Jeremiah. Matthew 16:14, at sumagot sila, ang sabi po ng ilang, kayo si Juan na taga-bautismo. Ang sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias. Ano pa ang sinasabi ng mga tao noon tungkol sa Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoong Hesus daw, one of the old prophets risen again. Siya raw po ay isa sa matatandang propeta na nabuhay na mag-uli. Luke 9:19, sumagot sila. May mga nagsasabing kayo po si Juan na taga-bautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta nung unang panahon na muling nabuhay. Ano pa ang sinasabi ng mga tao noon tungkol sa Panginoong Hesus? Sino daw siya? Siya daw si Beelzebub. Sino ba to? Matthew 10:25, sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebub, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Ang pagkakilala noon ng mga tao sa Panginoong Hesus ay kasamaan siya ni Beelzebub. That is Satan. Dahil sa ganitong pananaw ng mga tao noon, kaya sinabi ng mga religious leaders at the time, Mark 3:22, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebub. Nagpapalayo siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Matthew 12:24, nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalayo siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Sapagkat wala pa silang nakikitang ganong himala. At ang karamihan tao nung araw, pagka merong hindi po mapagaling ng kanilang mga gamot, ng mga halamang gamot, ng mga iba-ibang pamamaraan, sinasapian ng masamang espiritu. At ang tanging nakakapagpalayas lang noon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ganon ang kanilang paniniwala. Ang sabi pa ng tao noon, ang Panginoong Hesukristo raw ay mentally unstable. Mark 3:21, nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil marami nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Dahil ganoon ang sinasabi ng pamilya, ganoon na rin ang iniisip ng iba. Hindi maayos ang pag-iisip ng Panginoong Hesus. Dahil kilala nila kung sino ang tatay ng Panginoong Hesus. Kilala rin nila kung sino ang nanay at mga kapatid. At lagi nilang sinasabi ang tatay niyan ay karpintero. Hindi nila makuha at mapaniwalaan na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Pero sa lahat ng tinanong ng Panginoong Hesus noon tungkol sa pananaw ng mga tao tungkol sa Kanya, tanging si Pedro lang ang sumagot ng kakaiba at hindi katulad ng karamihan. Mark 8:27, ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Christ, the Son of the living God.
Christ in Greek and Messiah in Hebrew, meaning the anointed one. According to Matthew, Peter added, the Son of the living God. Kayo po yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mark 16:16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Ganoon din ang naging pahayag ni Nathanael tungkol sa Panginoong Jesus. John 1:41, sinabi ni Nathanael, "Guro, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Maging si Marta ay nagpahayag din ng ganito. John 11:27, sumagot si Marta, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo." Maging si John the Beloved, naghayag din kung sino ang Panginoong Hesukristo. John 20:31, pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pahayag ng mga alagad. Kapag tayo nanampalataya sa Kristo, sa Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mga opinyon ng pagkakakilanlan ng Panginoong Hesus noon ay sadyang magkakaiba. Kahit po ngayon, magkakaiba pa rin ang pananaw ng maraming tao kapag ipinahayag mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. What do people say about Jesus Christ today? Publication. Para sa mga hindi naniniwala tungkol sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay kathang-isip lamang. Sa mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, may duda at nag-aalinlangan sila kung totoo bang buhay nga siya. Kahit marami na po ang nagpatunay na nabuhay siya, pero para sa iba, kathang-isip lamang o isang alamat ang kwento tungkol sa Panginoong Hesus. Ganoong marami na rin na nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay totoo at nananatiling buhay magpakailanman. Marami ng taon ang nakalipas at marami na rin pong panahon ang lumipas na talagang gustong sugpuin ang paniniwala at mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi masugpo-sugpo sapagkat siya'y totoo. What do people say about Jesus Christ today? Good man. Isang mabuting tao, pero hindi Diyos. Many say he was simply a good man, a good teacher. Katulad po ng paniniwala ni Nicodemo, nang minsan siya nagpunta sa ating Panginoong Jesus. John 3:1 and 2. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him." Iyan ang paniwala nitong lalaking ito na matalino. Eksperto pagdating sa kautusan. Eksperto pagdating sa Old Testament. Ang kanyang pagkilala sa Panginoon ay isang rabbi, isang guro. Ang sabi po ng isang kilalang manunulat, maaari mo siyang ikulong parang isang hangal. Maaari mo siyang duraan at patayin bilang isang makasalanan. O maaari kang magpatira pa sa kanyang paanan at tawagin siyang Panginoon at Diyos. Ngunit huwag tayong mag-iisip ng anumang hindi mabuti tungkol sa kanyang pagkatao o tungkol sa pagiging isang dakilang guro. Kasi masyadong minamaliit ng maraming tao kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. What do people say about Jesus Christ today? A prophet. Many believe he was a prophet of God but not the Son of God. At iyan ang itinuturo ng ibang relihiyon. Para sa kanila at paniniwala nila, ang Panginoong Jesus ay isang propeta lamang. Prophet means spokesman or a mouthpiece of God. Ganon ang kanilang paniniwala kasi yun ang kanilang upbringing. Iyon ang kanilang kinalakihan. Lalo na po ang mga Old Testament people, ang mga Hebreo. Nangusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Nagsasalita sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ganon din ang pananaw nila. At kahit hanggang ngayon, naisalin po ang ganong mga pananaw.
What do people say about Jesus Christ today? Ang pananaw naman din ng iba, He is the Christ, the Son of the living God. Iyan ang sinasabi at paniniwala ng maraming kapatirang naniniwala sa Panginoong Jesus. At higit pa roon, the truth is, Jesus is the all-sufficient Savior. No other Savior is needed beside Him or with Him. Acts 4:12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Tanging ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ilalim ng langit na sukat ikaligtas ng sino mang sa Kanya'y mananalig. Although He was many names and titles, He is Jesus the Advocate. 1 John 2:1, He is Jesus the Almighty. Revelation 1:8 and Matthew 28:18. He is Jesus, the Alpha and the Omega in Revelation 1, Revelation 22 and 13. He is Jesus, the Amen. Kaya kapag kayo po ay tayo nang nanalangin at nagsasabi tayo ng Amen, sinasabi natin ay Jesus pa rin. He is Jesus, the atoning sacrifice for our sins in 1 John 2:2. He is Jesus, the author of life in Acts 3:15. He is Jesus, the author and the perfecter of our faith in Hebrews 12:2. He is Jesus, the author of salvation in Hebrews 2:10. He is Jesus, the beginning and the end in Revelation 22:13. He is Jesus, the blessed and the only ruler in 1 Timothy 6:15. He is Jesus, the bread of life in John 6:33. Bread of God. He is Jesus, the bread of life in John 6:35 and in John 6:48. He is Jesus, the chief cornerstone in Ephesians 2:20. He is Jesus, the chief shepherd in 1 Peter 5:4. He is Jesus the Christ in 1 John 2:2. He is Jesus the Creator, John 1:3. He is Jesus the Deliverer in Romans 11:26. He is Jesus the eternal life, 1 John 1:2 and 1 John 5:20. He is Jesus the everlasting Father, Isaiah 9:6. He is Jesus the gate in John 10:9. He is Jesus the faithful and true, Revelation 19:11. He is Jesus the faithful witness in Revelation 1:5. He is Jesus, the faith and true witness in Revelation 3:14. He is Jesus, the first and last in Revelation 1:17, 2:8, 22, and 13. Sapat na ba yan para maniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ang siyang tanging tagapagligtas at kailangan ng tao? Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Nagbubulay-bulay ba tayo? Pinakikimbalgan ba natin? At pinaniniwalaan ito? Nalalaman natin kung ano ang sinasabi, pananaw at paniniwala ng tao tungkol sa Panginoong Jesucristo noon at maging ngayon. But the question today is this, sino ba siya para sa iyo? Your answer to this simple question will determine your eternity. Ang sagot mo sa simpleng tanong na ito ang siyang magpapasya sa iyong hinaharap sa kinabukasan. Sapagkat patuloy ang pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isang tao. Habang tayo humihinga, habang tayo nabubuhay, at habang tinatamasa natin ng kanyang pagpapala, patuloy ang kanyang pagpapakilala sa atin. Matthew 10:32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikinlanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Sino ba siya para sa iyo? Your answer to this simple question will determine how you live today. Ang sagot mo sa isang simpleng tanong na ito ang siyang magpapasya kung paano ka namumuhay ngayon. Madaling sabihin, kilala ko si Jesus. Tinanggap ko siya bilang Lord and Savior ng aking buhay. Pinanampalatayanan ko siya. Pinakikinggan ko ang kanyang mga salita.
Pero tulad ng ating mensahe ng isang linggo, hindi madadaya pagkat nakikita sa gawa. Maaring sa ating pang-araw-araw, pagkakasama ang iba, siya ang aking tagapagligtas. Pero kapag nag-iisa na, sino ba siya para sa iyo? Acts 17:30-31, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinikda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa magitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang bunuhay ang taong iyon. Mga kapatid, hanggat tayo nabubuhay tuwing umaga, sa tuwing tayo magigising na malakas at may hininga, ay may pinaalala sa atin ng Panginoon. Na darating ang araw, paggising mo isang umaga, wala ka na sa iyong higaan. At hindi mo na alam, at hindi na ikaw ang magpapasya na iyong sarili. Sapagkat itinakda na ng Panginoon ang panahon na iyon. At tanging siya lang nakakalam. Kahit ako, hindi ko alam. Kahit ikaw, hindi mo rin alam. Pero itinakda na. Subalit hanggat may buhay tayo, sa tuwing tayo magigising tuwing umaga, ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon, sino ba siya para sa iyo? Masasabi natin ba na you are the Christ, the Son of the living God? Ganon din ba magiging sagot natin tulad ng sagot ni Pedro? At bilang ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas ng lahat, sinabi niya sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. The way of Jesus is the way to God. The way of Jesus is the way to truth. The way of Jesus is the way to life. The way of Jesus is the way to love. The way of Jesus is the way of joy. The way of Jesus is the way of peace. The way of Jesus is the way of unity. The way of Jesus is the way of prayer. The way of Jesus is the way of forgiveness. The way of Jesus is the way of bearing fruit. The way of Jesus is the way of service. The way of Jesus is the way of suffering. The way of Jesus is the way of glory. Ang landas ng Panginoong Jesus, lahat papunta saan? Patungo sa Ama. Patungo sa kabutihan. Patungo sa kapatawaran. Patungo sa kaluwalhatian. At hanggat tayo narito, patungo. At huwag nating ipagtaka kung bakit merong paghihirap. Sapagkat yun din ang dinaanan at landas na tinahak ng ating Panginoong Jesucristo bago siya nakarating sa kaluwalhatian. Ang Panginoong Jesus ang tanging daan tungo sa tunay na kaligtasan. Have you accepted Jesus as your way to salvation and eternal life? Tinanggap mo na ba siya sa iyong puso bilang iyong daan patungo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan? Are you willing to become His disciples and to learn from Him? Nahahanda ka bang maging kanyang lingkod, alagad niya, at nang sa gayon ay lalo pang matuto mula sa Kanya? Ginagawa ba natin to? O tuwing linggo lang, tayo naglilingkod sa Kanya? O araw-araw? Matthew 11:28-30, come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan ang paanyaya ng Panginoong Jesus sa lahat ng may buhay, sa lahat ng tao. Lumapit kayo sa akin, at nang kayo'y makapagpahinga. Ang akala ng marami, kapag lumapit sa Panginoon, maraming pagsubok, maraming problema, maraming paghihirap. Kaya ayaw maglingkod kasi hindi mapapahinga. Ang totoo, mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon ay pahinga. Ang totoo, lahat ng ating mga ginagawa, puro pagpapagal puro kapaguran ng bunga. Kaya nga po, nung inialis ni Moses ang mga Israelita sa Egypt, ano ang pangako niya? Rest. Gusto niya na ang kanyang mga mamamayang Israel makapahinga. Kaya dadalhin nila saan? Sa land of promise. Sa Canaan's rest. Ang sabi doon, hindi na kayo doon magtatanim,
Hindi na kayo doon huhukay ng balon para may maigib na tubig. Ang lahat ng mga puno roon ay mamumunga na hindi kayo nagtanim. Mapapahinga kayo sa trabaho. Pero nakarating ba sila roon? Hindi. Nung sila'y nakalabas na, ang sabi ni Moses sa 10 utos, ito ang utos ng Diyos. Magtrabaho kayo ng 6 na araw at 7 araw magpahinga kayo. And that is Sabbath rest. At kapag ka ikaw ay nagtrabaho, hindi ka exempted. Mamamatay ka pagka hindi mo ipinangilin yung Sabbath rest. Alam niyo po ba kung bakit may day off inilagay sa mga Israelita? Ang totoo, yung Sabbath rest ay para lang sa mga Israelita galing saan? Sa Egypt. Alam niyo kung bakit po? Kasi wala silang day off doon. 24/7 silang trabaho ng trabaho. Kaya naglagay ang Diyos ng 7 araw tulad ng pagkalikha niya sa mundo ng 6 na araw at nung 7, siya'y nagpahinga. At yun din ang pangako niya sa mga lalapit sa Kanya, makakapagpahinga kayo. Pero hindi pa rin eh. Kasi after po nila magtrabaho ng 6 na araw, 7, magpapahinga sila, and then susunod, trabaho na naman. Trabaho ng trabaho. Mga kapatid, ang inaalok sa atin na ngayon ng Panginoon ay hindi lang po pahinga physically, kundi kapahingahan ng ating kaluluwa. Alam niyo po ba na ang isa sa pinakamatinding pagod ay yung pagod ng kalooban? Pagod ng isip? Pagod ng damdamin? Kumain ka naman. Hindi ka naman uhaw. Maayos naman tulog mo. Pero ang feeling mo, pagod na pagod ka. At hindi mo alam kung ano ang pwede mong gawin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng pagod na. Kayo pagpapahingahin ko. Ang ginagawa natin, nagsusumika pala lalo tayo na magtrabaho. Kasi kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako makakapahinga. Bakit ayaw natin magpahinga sa Panginoon? Lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo pinalalapit naman, kasi masarap siyang kasama. Maginhawa siyang katuwang. Anong sabi niya? Take my yoke upon you, because my burden is light. For my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo po yung yoke, yung pamatok, ginagamit po yun sa hayop. Sa pag-aararo. Nilalagay po rito. Alam niyo kung bakit dito po inilalagay? 2 hayop na magkasabay, na nagtatrabaho sila, iisa yung kanilang yoke. Pantay dapat. Para pag nagtrabaho sila, maayos. Pag maliit yung isang hayop, halimbawa kabayo o baka, hindi po pwede. Dapat pareho kayo. At alam niyo, ang sarap katuwang ni Jesus. Hindi kanya pahihirapan. Para ka lang naglalaro kapag siya ang iyong kasama. At alam niyo kung bakit dito? Malapit sa utak. Mapapayapa ang isip mo habang kasama siya sa paglilingkod na ginagawa mo. Hindi ka maliligalig. Hindi ka mapapagod. Kahit napapagod ang katawan, pero yung puso mo galak na galak kapag ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Akala natin nakakapagod ang magsimba, ang pumunta pagkalinggo, ang maglingkod sa Kanya. Hindi po. Iniisip lang lagi kagad natin yung pagod, yung hirap eh. Pero kung tutuusin, marami tayong pinaggagawa na naging dulot sobrang pagod. Bakit hindi natin ilaan yung panahon natin na kasama ang Panginoon? Kaya nga ang tanong ng Panginoon, sino ba ako para sa iyo? Pabigat ba ako? At ang aking pangakong buhay na walang hanggan ay sa kabilang buhay pa lang? Hindi po. Maaari nating maranasan kahit ngayon. Bakit tayo sinasanay na magpahinga sa Kanya? Kasi yung eternal rest o yung God's rest na ibibigay sa atin ng Panginoon, at least sanay na tayo. Kung hindi ka sanay, ma-out of place ka sa langit. Anong gagawin mo doon? Hindi na naman kailangan mag-Bible study roon. Diba? Hindi na naman kailangan pa magtrabaho ka na magtrabaho doon na ginakatulad ng ginagawa natin.
So ang sinasabi niya, pag lumapit kayo sa akin, makakapagpahinga kayo sa akin. Naranasan mo ba yung pahinga na yon? O hindi pa? Baka naman, hindi ka pa talaga nagtitiwala sa Kanya. Kapag tinanong ka ng Panginoong Jesucristo ngayon, para sa iyo, sino ako? Ano ang isasagot mo? Kilalanin mo siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Mapapahinga, mapapayapa ang puso't kaluluwa mo at tiyak na paraiso ang ipagkakaloob niyo sa iyo. Hindi po ito pambobola, mga kapatid. Hindi ito sinasabing, parang sinasabi ni Pastor na takasan ko ang realidad ng buhay. Hindi po. Pare-pareho tayong nakakaranas ko. Anong nararanasan mong pagod, hirap, sakit ng damdamin? Lahat nararanasan natin yan. Walang exempted dyan. Pero yung pahinga ng puso, pahinga ng isip, pahinga ng kaluluwa, yung pagod po ng katawan, tulog lang ang katapat eh. Basta masarap ang tulog mo, mamayang gabi o kagabi, di ba bawi ng lahat? Sabi nga ng nanay ko, nung ako'y reklamo pag inuutusan niya ako, sabi ko, ayoko na po, pagod na ako. Sabi niya, alam mo, wala namang pagod na nabukol ah. Kung ang pagod na bukol na tayong lahat. Bagamat may mga bukol tayo sa katawan, pero hindi ang bunga ng pagod. Di ba? Marami tayong kinapapaguran, pero walang nagiging mabuting bunga. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoong Jesus? Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon, bilang tagapagligtas mo, at sa bawat araw ng buhay mo, lagi mo siyang isama. Mapapahinga ka. Mapapahinga ka. Kaya nga, mga kapatid, ang tanong na, sino ba ako para sa iyo? Ay isang malalim na tanong. Hindi natin madadaya pagkat makikita ito ng Panginoong Jesus sa ating mga ginagawa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, ang lalim po ng tanong. Marahil para sa iba, ano bang isasagot ko rito? Maaring formula ang isagot ko rito. Maari kong sabihin ang mga bagay at iba't ibang dahilan para sagutin ang tanong na ito. Pero Lord, alam ko, nasisiyasat niyo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin ngayon. Nakikita po ninyo, Panginoon, ang aming buhay. Panginoong Diyos, hiling ko't dalangin, Panginoon. Huwag po ninyo kaming pagsasawaan na paalalahanan, turuan, at laging pangaralan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong ipadama sa amin ang iyong pagmamahal. At sa aking mga kapatid na ito, na hindi pa po talaga totally nagsusuko ng kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, aming Panginoon, dumating yung pagkakataon na siya ay magdesisyon at kilalanin kayo na kanyang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay. Sapagkat ito po, Panginoon, ay kapag ipinahayag ng aming puso, makikita niyo sa gawa. Makikita ninyo, Panginoon, sa bawat araw ng aming pamumuhay na ginagawa. Sa bawat sandali, Panginoon, ay hindi namin maikakaila. Kaya, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa sino mang lalaki at babae na nakaririnig ng tinig na ito, ang aking hiling at dalangin, patuloy kayong mangusap sa kanila. Purihin ang inyong pangalan, aming Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this
Tayo po'y manalangin. Panginoong lubhang makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito na muli po ninyo kaming binigyan ng malakas na katawan, pag-iingat sa nagdaan linggo. Salamat, Ama, dahil kung wala ka, wala po kami ngayon sa oras na ito. Salamat sa pagpupuri namin sa pangalan niyo, Panginoon, sa umagang ito. At salamat din po, Ama, sa aming mensaheng narinig, na ginamit niyo po ang aming Pastor Lawrence, na binigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge, Lord, to share your words. Ama, sa umaga pong ito, wala po akong ibang masasabi. Who are you in our life? I can say, oh God, you are everything to our life. Because without you, we are nothing. Salamat po muli, Ama, sa umagang ito at patuloy po naming pinagpapasalamat, Panginoon, ang aming mga trabaho, business, Panginoon, na inyo pong pinapahiram sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala at gabay at patnubay. At nawa po, O Lord, maibalik po namin sa inyo ang aming handog at kaloob ng may katapatan mula sa aming mga puso. Salamat pong muli at kayo po ang patuloy na mag-ingat at maghari sa amin. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Aking mga kamay, naghahandog tanging alay, mula sa puso ko'y tigim, masasalamat ang hatid. Upang salita niyo ay palaganapin, mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umaawit, magpapuri ang inihahatid, sa salamat ang sinasambit, nagalak ay walang batid. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa iyo rin ang galing. Nakalaan tungo sa inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malugod kayo nawa. Siya nawa. Amen. Amen. Siya Para sa iyo, sino ako? Ito ang pamagat ng mensaheng ating pinagsaluhan sa umagang ito. Sabi nga po nung aking professor nung college, dun sa salitang Christian, pagka tinanggal mo daw yung Christ dun sa unahan, ang maiiwan ay I-A-N, na ang ibig sabihin, I am nothing. Without Christ, we are nothing. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa araw na ito. Sa pagkakataong ito, nais naman po nating i-welcome ang mga first-time attendees. Yun lamang pong ngayon lang nakasama sa aming gawain sa bulwagang ito. Maaari po bang anyayahang tumayo at makilala naman po ng ating kapatiran? Yung mga ngayon lamang po nakapag-attend. Ganda umaga po sa inyo. At nagagalak po kami na narito kayo. Meron pong iaabot sa inyo na form ang ating mga ushers. Paki-fill up na lang po. Salamat po muli. At sana po'y makasama namin kayo sa mga darating panggawain ng ating simbahan. Mga kapatid, ang bawat isa po ay patuloy na inaanyayahan na dumalo sa ating
worship celebration every Sunday at 10 a.m. Ang atin pong address ay dito po sa Day by Day Jesus Ministry sa Dasmariñas, sa Public Market Road, San Agustin 2, Dasmariñas. Kung may magtatanong saan po ba malapit ang simbahan, sabihin lang po natin, ito in front of South Gate of Emilio Aguinaldo College. Ang lahat din po ay patuloy na inyayahan na dumalo sa araw-araw virtual Bible study. Tuwing Monday po, 7:30 p.m. Ito po ang virtual Bible study na dinadaluhan ng kapatiran sa Daang Hari. At pag Wednesday naman po, 6 p.m., ito naman po ay Bible study ng ating kapatiran sa Japan. At pagdating naman po ng 7:30 p.m. sa araw ng Wednesday, siyempre po ang ating midweek worship celebration. Sa Thursday naman po, 5 p.m. po ang schedule ng Bible study. At ito po ay para sa mga kapatiran sa General Trias. At 6 p.m. naman po, pagkatapos niyan ay mayroon pa pong kasunod na Bible study. Sa araw po ng Friday, 7:30 p.m., meron din po tayong virtual Bible study. At Saturday ay alas 8 naman po, umaga naman po pagka Sabado. At pagka Sunday ay 7:30 p.m. Ang ating po mga youth ay inaanyayahan na umattend ng ating youth Bible study every Sunday yan after our worship celebration. And announcement po coming from our youth ministry. Meron po silang fundraising. Ang youth ministry po ay magkakaroon uli ng panibagong fundraising activity para sa darating na anibersaryo ng ating simbahan. Kung maalala po natin, nag-conduct na rin po sila noon ng fundraising. Kung saan po sila ay nagkaroon ng mga t-shirt for sale, mga printed shirt na sinuot din natin noong nakarang anibersaryo. At ngayon naman po ay may panibago naman po silang gagawin. Sa ngayon naman po ay cap o sombrero na may naka-embroidered na day by day na logo sa gilid for minimalist design. So, paghandaan po natin ito, itong fundraising ng ating mga youth. Kung bibili po tayo nito mga cup na ito po ang mga kulay na available at pamimilian. May black, may khaki, may white, at may navy blue. Magkano? Ang presyo po nito ay 200 pesos po. Kung gusto niyo na po mag-pre-order, kontakin niyo lang po, lapitan niyo po sina Ate Abby Ignacio, sila Kuya Eugene Calao, si Ate Nicole, at si Ate Faith Sarmiento. Mga kapatid, pagka bumili tayo ng cup na ito, nakasupport na tayo sa ministry, nakaporma pa tayo. So, mag-pre-order na po tayo ng ating sombrero. Kuya Leo, ilan ang bibilhin natin? Apat. Araw-araw ibang kulay. Para po naman po sa ating mga kaloob at mga donations, pinakita na rin po sa screen kanina, sana lahat ng gustong sumuporta sa ating mga ministry at sa gawain ng ating simbahan, you can deposit your kaloob and your donations through bank transfers. May video account po tayo. Ang number po, ang account number natin ay 001900770-340 at meron din po sa BPI. Ang account name po ay Day by Day Jesus Ministries Dasmariñas Incorporated. 3570-005331 ang ating account number. At syempre po, lahat po ng hindi pa nakaka-attend ng ating Adult Sunday School, ginagawa po ito tuwing araw ng linggo from 9 a.m. to 9:45 a.m. bago po mag-start ang ating worship celebration. Ito po yung mga topic. Sa unang topic po yung salvation. Pagka natapos yung salvation, pwede na po kayong mag-proceed dun sa second Adult Sunday School natin na topic na basic growth. And then after that, advanced growth, church membership, and then cultural redemption. Sa nais po na makibahagi sa Adult Sunday School, please approach lang po si Ate Joy Salazar for registration. Paalala din po muli sa ating mga ministry meeting and prayer schedule para po sa mga kamanggagawa. Ngayong araw po ay March 1. Ngayon po nakaschedule ang reporting at presentation po ng Group 5 doon po sa topic na o sa libro na
Paano magiging Kristiyanong Pilipino. Abangan po natin yan mamaya, 11:45 a.m. At sa March 8 naman po, next Sunday, ay multimedia ministry ang nakaschedule po sa ating ministry meeting. March 15, kaagapay ministry. At March 22, presiding ministry. At March 29 naman po ay ating finance ministry. Additional announcement po. Maaari po bang itaas ang kamay ng lahat ng men's? Pwede po bang makita ko mula dito? Pakitaas po ang ating mga kamay. Yan, madami po tayo ngayon. Welcome po sa ating mga men's. Meron po akong maliit na announcement para sa inyo. Una po, salamat po doon sa dumalo, doon sa aming mabilisang meeting ng mga men's noong nakaraang linggo. Salamat doon sa input, sa contributions ninyo. Patungo po tayo sa pagbubuo o pagre-relaunch ng ating men's ministry. Ngayon po, bago po natin yan pasimulan, ay magkakaroon po tayo ng survey muna. So sa isang linggo, sa mga darating na linggo, baka pagpasok nyo na simbahan, mga kapwa ko men's, ay makatanggap kayo ng form na inyong pipilapan. Huwag po kayong mag-alala, hindi po yan application form ng credit card. Yan po yung mga ilang informasyon lang, basic information para sa mga kalalakihan para makilala po natin yung profile, yung mga age group, yung mga interest ng mga kalalakihan dito bago po natin tuluyang buuhin yung ating ministry. Para malaman natin ano ba interest ng mga kalalakihan, ano ba yung age group nila, ano ba yung mga activities na kailangan ng mga kalalakihan para lumago at at the same time, para makatulong pa sa ibang ministry ng ating simbahan. Pakikisuyo na lang po, pagka natanggap niyo po yung form, paki-filled upan na lang po, and then ibalik na lang po natin sa ating mga ushers. Starting next Sunday po. Huwag po kayong mag-alala, any information na ilalagay po natin dyan, we will treat it with confidentiality. Gagamitin lang po natin yan para lang po doon sa ating activity na yan at hindi po sa ibang bagay. Kaya pagka may tumawag sa inyo, nanghihingi ng PIN number, ay hindi po day by day yun. Hindi po natin ipamimigay yung mga contact details na yan. At mga kapatid, ngayong araw po ay magkakaroon po tayo ng Holy Communion celebration. Ang lahat po kayo ay inaanyayahan para makiisa sa gawain ito. Ito po ay during our worship celebration. Para po sa iba pang mga katanungan, maaring mag-text o tumawag sa mga numerong 0929-606-3184. Smart line po yan. At sa Globe naman po, 0906-029-5249. Mga kapatid, purihin ang dakila at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Muli tayo mga kapatid ay dadako sa isa sa mahalaga rin pong gawain ng Panginoon. Ito po yung ating pag-alala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung tinatawag na Holy Communion. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng mga elemento na sumisimbolo ng kanyang katawan at sumisimbolo ng kanyang dugo. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat niloob ninyo, Panginoon, na sa pagkakataong ito, muli po naming alalahanin ang inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, sa pagtanggap po namin ng mga elementong ito na sumisimbolo ng inyong katawan at sumisimbolo ng inyong dugo, basbasan niyo po ang bawat isa. Basbasan niyo po, Panginoon, ang mga pagkain ito. At nawa, Panginoon, sa pagtanggap namin ito, manariwa sa aming isip, sa aming puso, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal. At umaasa kami, Panginoon, na darating ang araw, na darating ang pagkakataon, Panginoon, na makakasalo po namin kayo sa hapag tulad ng aming gagawin ngayon. Ako at ang inyo pong mga lingkod, aking mga kasamang lingkod na mag-aabot po ng lahat ng mga elements na ito sa mga kapatiran, pagpalain niyo po kami at pangunahan. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Matthew 26:26-28. During the meal, Jesus took some bread in his hands. He blessed the bread and broke it. Then he gave it to his disciples and said, "Take this and eat it. This is my body." Jesus picked up a cup of wine and gave thanks to God. He then gave it to his disciples and said, "Take this and drink it. This is my blood, and with it God makes his agreement with you. It will be poured out so that many people will have their sins forgiven." May the Lord bless us upon the reading of his word. Ito ang tinapay ng buhay, kanin niyo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin niyo't mag-iisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang upang ikaw kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't mag-iisa. Yan ang dugong dumanang upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa inyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Iyan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong ininigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama
Tumayo po tayong lahat. Ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binabigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil muli po ninyong sinariwa sa aming puso at isipan ang halaga ng inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, sa aming pong munting alaalang ginawang ito, ay muli po kayong mangusap sa amin at itinim niyo sa aming puso, Panginoon, kung gaano niyo kami kamahal, kung paano niyo kami pinatawad at paano niyo kami pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Samahan niyo po kami, aming Panginoon. At nawa, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, makapamuhay kami na ngayon sa iyong nais at ang iyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Masumpungan niyo po kami na patuloy na nananalangin sa bawat sandali ng aming buhay at nagsusumikap na sumusunod sa inyong mga salita at ang inyong kalooban. Sa aming pag-iisa, Panginoon, mangusap po kayo, Panginoon. At patuloy na masunod namin, Panginoon, ang inyong naisin upang sa ganon, O Diyos, ang lahat ng aming gagawin at sa mga panahong ilalagay pa namin sa ibabaw ng mundong ito, kayo po'y aming mapapurihan, kayo po'y aming mapasalamatan. At pag dumating na ang panahon, O Diyos, ng aming paglisan sa lugar na ito, sa ibabaw ng mundong ito, ay tanggapin namin ang buhay na walang hanggan na iyong kaloob sa lahat ng nananampalataya at nananalig sa aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo kami, aming Diyos, sa aming pansamantalang paghiwalay, sa aming pag-uwi. Patnubayin niyo kami, lukuban niyo kami ng inyong kapangyarihan. Ilayo niyo kami sa anumang sakuna, anumang aksidente, anumang gawa at kanang kaaway. Pagpalain niyo po kami, maging ang aming buong sambahayan, ang bawat mga ama, ina at mga anak na naririto ngayon, at maging ang mga tao po na nakasubaybay sa FB page ng Day by Day Dasmariñas, pagpapalain niyo rin po silang lahat. Salamat po, Panginoon, mula po dito sa lugar na ito, amin pong sama-samang ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.